Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Ako gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon ay mong pasagdan na mabuang. Napatay CPN po yung muingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang inang drugs na yan. Tanawa unsa kabangag ng presidentiya na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan yung Marcos dito. Ayaw ako, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanya ito ninyo dito sa Manila. Okay, tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang ina nila. Nga managis. Huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo, if you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind.
And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato. Ingon siyang igsuon ha. Sabi ng kapatid niya. Ang bahog-ba, totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yun yung kampanya. Naamoy ko, bahog-ba, ang tawanan Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik pa talaga, sabi ng kapatid niya. Pero, kapoy kayo si pangaway, Di, manggod, ganang ingani ba? Kita, daghan mamong politiko dire, daghan siguro marami tayo mga aspiring politicians dito. Kailangan nyo magsakripisyo. Kailangan ninyo buhian ang inyong attachment to material needs. Money and material needs. Attachment to power. Attachment to... kasi hindi talaga aangat yung bansa natin if we go into politics para lang sa sarili natin. Okay lang. O gihatag, ibigay ng Diyos sa iyo, ihatag sa Ginoo sa imuha, nga musaka kasi imong kinabuhi, in whatever way, maayo, og naa, maayo, og wala, o kirapod. Pero do not ever forget the people around you that voted for you. Kinahanglan, pag ikaw nas politika, di lang ang imong gipampili na mga tao, mga pinili mo lang na mga tao at ikaw yung aangat. Unahin mong angatin yung mga tao. Huli ka na talaga. Maunang politika. Manerbisyo ka Mao gani ang tawag na public servant. Ako, honestly, kapoy naman ko. Kapoy na ko ba? Kung naalay mo, kung naay mo pilde sa kuadre sa Davao, di okay. But pasabot, pas maayo na siya nga taon ako. Kay, I do not want to work in government for a president na ganito. Because nothing is happening. The people are suffering more and more. And I do not want to be a part of it. Na complicit ko sa nangyayari sa mga tao ngayon. But fortunately for me, Davaoenos, Davao region, are very resilient people. Mabuhay raman tag ginamos, kanang nilungag nga saging, okay na. Pero kani mga tao sa mga urbanized sections of the country, medyo lisod Dire natay prutas, natay bugas. Di man permi pod pero huna-hunaan ninyo. You should think about it. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ganito yung structure nila So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably,
coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals because yun lang ang allies nila. Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. So, anong gagawin natin? Since the Vice President has already announced her candidacy for the 2028 elections, ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Ano gusto nyo? 2028? Bukas.